Ano laging, ulit, ano laging titingnan mo? Yung pinakaunang image at yung pinaka nasa corner na image. Diyan ka magsimula ng pattern. Oh. So ano makikita mo ngayon? Ito, pagdating dito, baliktad. Okay? Ito, binaliktad din ito. Ano ngayon na nandito? Okay? E di ibig sabihin, yung nasa corner nito, ang malamang niyan, katulad nito. Kamo? So yun yung horizontal. Natapos natin sa horizontal. Punta ka ngayon sa vertical. Punta ka dito. O, ito, binaliktad nito. Ito, o, ano nangyari? Diba? Ito, baliktad dito. Ito, baliktad dito. Ano na dito? Diba? Nagigets ninyo? Ha? Laging ganun ang atake natin. Laging ganun ang atake natin. Focus ka sa first image, punta ka doon sa pinakataas na image, ikumpara mo na yan. Matapos yan, punta ka doon sa baba. Or kahit ito naman ang tingnan mo eh. Basta ang laging reference mo, yung pinakauna. Pag kinumpara mo na yan sa mga susunod na mga na image, makukuha mo na yan. So what is the answer? What is the answer here? Correct answer? Bravo. Kita nyo? Di ba nakukuha nyo na just using the pattern? Kung walang pattern, magiging madali ba? Kung hindi ka naturuan ng pattern, madali ba? Di ba? Pero dahil alam mo na yung technique, pucha, chicken na yan. Puta, alamat kayo ng alamat dyan. Alamat ako ng ano. Gusto nyo akong gawing alamat. Lahat ng alamat patay na. Gusto nyo ata akong patayin, manghinayo pa kayo eh. Oh, eto. Oh, again ha. Horizontal, vertical, diagonal. Oh. So makita mo, tingin ka doon. 3. Ha? Ilan yung bilog? 4, 3, 2. Aba, nababawasan. So nakita mo na yung pattern. Nakita mo yung pattern horizontally, nababawasan. Tapos sa baba, triangle, 2, 3, 4. Nadadagdagan. Ba, yun yung pattern. O dito, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Okay? 2, 1, 0, 0, 1. Ano nakalagay dito? O, kuha mo na yan. Di ba ang dali? Ha? Pustahan tayo. Habang sinasagot mo yan, napapangiti ka pagka nalaman mong tama. Shit, ganun lang pala kadali yan. Shit, kuha ko na oh. Shit, ang galing-galing ko na oh. Pero bago tayo nagklase, nga nga, nga nga. Okay, the correct answer here would be alpha. Oh, punta ngayon tayo. Exam ka, kuha ka ng papel, tsaka ballpen. Etong apat na ito ang laging lumalabas sa Napolcom, sa Penology, tsaka Fire. Ha? Itong apat na to, lagi itong lumalabas. Okay? So mag-exam tayo ha. Tig for 40 items. Huwag ka ng papel tsaka ballpen.
Kuha ka ng papel tsaka ballpen. Dali, dali. Yung hindi magta-try dyan, babaksak. Yung hindi mag-e-exercise, babaksak yan. Oh, punta muna tayo sa synonyms. Ha? Synonyms muna tayo, ha? Hmm. Ngayon, para mas madali, gagamitin na natin sa sentence. Swerte mo kung ginamit sa sentence. Kasi pagka ginamit sa sentence, may guide ka na. Okay? May guide ka na. O, try natin. 40 items yan, ha? Sabihin nyo sa akin pag tapos na kayo, ha? Hmm. Okay na? Baka pag minub ko, meron na naman magre-reklamo. Wait po, di pa tapos. Okay. So anak, tingnan mo ha. With the use of the sentence, ginaguide ka na niya. Ano ang ibig sabihin ng word na yon? Normally, yung ibibigay na word dito, mahirap. Mas madali yung nasa choices. Mas simple term yung nasa choices. Pero kahit hindi mo naiintindihan yan, i-guide ka niyan kung papaano ginamit sa sentence. So yan ngayon yung technique mong pattern. Okay?
From the sentence, malalaman mo kung ano yung tinutukoy niyang ibig sabihin. Okay? Moving on to the next slide. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. Hey. Hanapin niyo yung word na makakapagturo sa inyo kung ano yung tinutukoy. From the sentence, makikita mo rin yan dyan. Tell me if you're going to go to the next slide, ha? Are you done? Oh, wow, yun na yung gusto natin. It's a good sign. Yung susi. Diwata hinundap at hinubog daw. Kinuha ang kanyang mga alahas. Hello guys, ngayon magbibigay lang tayo ng video reaction dito sa napanood natin kung saan nga ay hinold up daw itong si Diwata at kinuha ang kanyang mga alahas. Paano kaya ang nangyari yun? Narito guys, panoorin natin at kayo na ang pumusga. Okay, next na ha. Next na mga anak. Next na.
Di nangangambahan ng COMELEC na magamit ang deepfake. Ito na nga. At samahan niyo akong mamili ng mga ingredients. Kasi nga lumabas doon sa hearing, sa Valenzuela. So, nagtatanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nabenta, rumenta ng warehouse. At itong tao si Gwen, parang pinapakilala natin sa mga. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother. And so, based on my tanong, So, sariwa po yan. Mainit pa. O, di ba, pag bibili kayo sa grocery, matigas na yan. Bakit ito yellow? May itlog? Ito, Or should I move now? Oh, sige, 3 minutes, 3 minutes. Papakawalan na po natin si Colette. Siya po ay isang wild na usan. Lakas tumalo na pagkaroon pa si Beto. Ayan po si Bentong saka si Colette ay magkalaro lagi. Oo. Siyempre, naninibago si Colette. Bakit siya, ano, dala-dala nga. Papakawalan na natin si Colette. Wala na siya ni Colette. Kasama ko po yung team. Dito, dito. Patulungan sila yan. Malakas tumalon yan. Ah. Yan, pakakawal. Okay na? You just stay there. Okay, next. Boom, boom, boom na. Bye-bye. Bye-bye. Ay. Damage. I will get it.
Intindihin niyo maigi kung papaano ginamit yung word sa sentence, ha? na po namin si Kulit para siya ay ano, Pusag mo na lang doon, idol. Para hindi ano. Tapos pakisara yung ano, pakisara yung pinto. Iyan. Bentong, ano, Bentong? Kasama ko po yung team ko sa Bulacan. Leo TV Vlog po, kapatid ko. At an Adventure TV 2. Tatusok. Lord, ano? Karitatibo. Tatalepe, kasama rin natin. Pamangkin ko sa buwan. Ano kulit? Ano lagay? Malungkot si Bento, si Kulit. Nakakawala na. Kasama ko rin yung kapatid ko, si Nami Soto. Si nanay kasama rin natin. Tama ko po. Siya kasi ba? Ano idol? Game na? Si Patrick po, saka si Darlene eh. Yan, kaya. Magiging ano ni Kulit yan. Ay na kayo. For today's mini vlog, abalang-abala na naman si Johannes St. John sa kusina. Naghanda kami ng lumpia, at putito. Nagluto rin ako ng munggo na may malunggay. Si John naman ay gumawa siya ng seafood pasta. Sa araw kasi na ito, dinalaw kami ng aming mga kaibigang Pinay dito sa Amerika. So ayun na nga, umaga pa lang ay inayos na namin yung aming table. I-flex ko pala itong expandable table na nabili pa namin from Canada. Apat kasi ang darating namin bisita ngayon, kaya hinabaan muna namin ito. Ang gusto ko naman sa table na to guys, no, is if kami lang dalawa ni John dito, naiiksean namin yung table so hindi siya kumakain ng space sa bahay. Nakapagpalampot na rin pala ako ng munggo kanina. How are you speaking? I think you need to leave. Fabrics? You gave me a red like that. Grab it, girl. Get me lunch. Sorry. Sa bulsa sa CCTV ng school ang isang batang babae. Paano di mamakalis? As I... When your partner arrives in the wrong dress. Wrong shirt. As you can see, I was not happy. Okay na? I'll be moving now. Okay, next slide. Kasi John. At sila na po yung On my way to Papa from Germany to Philippines. This is the story of the sweetest friendship between our 3-year-old son and the enforcer Hiko's Lolo. Our little Onyx has found a real Nakakatukoy.
Kaya pala po ako'y bago pumasok, hindi tayo magpupupa yung mga kanina eh. At ang mga kupoy dinala sa dampa. Pag wala po no, pagluhan. Nasa mga kupoy. At tari nga pala po mga katukoy na aking bagong aray, ginagaraw na rin po ginagamay pangararaw. Tari nakakatukoy kahit babadaw. Nakakautay na ako. Pag-play. Hindi nakapagtanim po mga natin ng maray. Tapos na? Chechikan natin agad, ha? Tapos pupunta naman tayo sa antonyms. Ayan yung 31, no? Sa baba. Di nyo ba kita yung 31? Itulog nyo na. Itulog nyo na. Ako, ganun lang daw gumawa ng mayonnaise. Totoo ba yan? Puro oil naman. Egg, tapos oil daw, tapos salt. Basta binasa ko yung ingredients niya. Nilista ko na din dahil gusto. Ha? Okay na? So, tingnan mo, ha? Lahat yan, tingnan mo, ha? Lahat yan, mukhang first time mo lang na-meet na mga word. Ha? Lahat yan, mukhang first time mo lang na-meet na word. Pero makikita mo na agad yan sa sentence kung paano ginamit. So, tingnan mo, ha? The room is, alisin natin. Tingnan mo to, topsy-turvy. The room is topsy-turvy as if a hurricane just passed through. Katulad daw ng may dumaan na buhawi. Anong ibig sabihin ng topsy-turvy? Di ba? Kapag ka dinaanan ng buhawi, ano itsura niyan? Destroyed. Di ba? So, makikita mo, tinutulungan ka rin. O pwede rin disorderly. No? Pero kami makikita natin yan. Ha? Tignan mo to. Only a ruffian could do as such a heinous act of killing a helpless child. Ano ibig sabihin ng ruffian? Ruffian daw yung nakakagawa ng heinous crime. O sino yan? Pwedeng, brutal person. Kasi kapag ka ruffian, lovable ba yan? Confused ba yan? So mapapansin mo, anak, ang presentation yan sa exam, it is as if stranger word sa'yo yan. Pero kung titingnan mo kung paano ginamit sa sentence, makikita mo ang ibig sabihin yan. Look at this. The footprints were effaced when the floor was mapped or effaced. The footprint was
or effaced when the floor was mapped. Ano nangyayari sa footprint kapag minap? Di ba nabubura? See? Di ba nandiyan dyan lang? O tingnan nga natin. Tingnan natin kung tama. Kung tama yung mga sagot mo. O. Bilangin niyo yung tama yung sagot. Answer. Sige nga. Tingnan natin kung ilan na nakuha mo. So, ang technique dyan, titingnan mo sa sentence kung paano ginamit yung word. Oh, what's your score? Out of 40, how many did you get? So, mapapansin mo, kapag ka naka-line of 3 ka, most likely, hindi ko sinasabing tama ako ha, most likely, binasa mo ng maigi yung sentence. Pagka binasa mo ng maigi yung sentence, makukuha mo dun kung ano yung ibig sabihin ng word kahit first time mo pa lang siya na-meet. Nagigets nyo? Ha? Kahit first time mo pa lang na-meet yung word, makikita mo ang ibig sabihin niyan kung papaano ginamit sa sentence. So, ang technique dyan, basahin mo ng maigi yung sentence. Okay? Hindi. Ulitin mo tong video. Total recorded to, ulitin mo to. Hindi ako magbibigay ng soft copy. Let's now go to antonyms. Okay? Ready na? Let's go to antonyms. So, synonyms, kaparehong ibig sabihin. Antonyms, of course, kabaliktaran. Yung iba ba dyan, inaantok o na-encourage, na-challenge sumagot? Mas maganda na mamimit niyo yung mga word na yan kahit first time dito para pag sa actual exam, nakita ko na yan. Naibigay na sa amin yan. Aalalahanin mo, ano nga ibig sabihin nito? May ganun ka na ngayon. Diba? Let's go to antonyms. So, from the given sentence, okay, ipapaliwanag na nung usage ng sentence kung ano yung ibig sabihin ng word. Okay, alamin mo muna
Anong ibig sabihin ng word? Malalaman mo yan kung papaano ginamit sa sentence. Pag nalaman mo na kung anong ibig sabihin ng word na tinutukoy, baliktarin mo. Hanapin mo sa choices yung kabaliktaran niyan. Okay? Hanapin mo sa hanapin mo sa choices yung kabaliktaran niyan. Okay. Tell me if you're done. For today's video nga, Highly sensitive one-way doormat. oh, buti nga andyan na si ate. Ay, hello mga katitas! Kahit gabi ay nag-grocery pa rin si Tita Taba para naman sa mga kulang na condiments or ingredients na kailangan sa pagluluto. At syempre, hindi mawawala yung pamamalengke niya tuwing umaga. At every time na ginagawa ito ni Tita Taba is nag-e-enjoy siya dahil yung pinaka-excellent size niya. Are you done? Yes, laging 40 items ha. 40 items lahat.
Okay, next. Okay, next slide.
So Ryan will get Na ba? Hmm. Last slide for antonyms. Two minutes, then we will check. So, kung mapapansin mo, mas mahirap yung antonyms kaysa synonyms kasi aalamin mo muna kung paano ginamit yung word sa sentence, then hahanapin mo yung kabaliktaran. Di ba? Pero hindi ka naman malilito dyan kasi kung nakita mo kung paano ginamit yung salita sa sentence, iisipin mo lang yung kabaliktaran. Okay? Let's check. Okay, let's see. Let's see how well have you done.
What's your score? Let me see. Let me see what's your score. Oh, so tingnan mo. Mas bumaba ang score ninyo sa antonyms. So, alam mo na ngayon kung saan ka mas magfo-focus sa logical reasoning, di ba? Oh, para mas gumaan-gaan sa pakiramdam mo. Nasaktan ka sa antonyms eh. Punta tayo sa single word analogy. Dito, makakabawi-bawi ka dito, sure ako. Gagamitin mo lang yung relationship na pinag-aralan natin kanina. Okay, go. Single word tayo ha. Let's now go to single word analogy. Okay. Dito makakabawi ka. Kasi alam mo yung technique dito, mas kabisado mo. Ang problema kasi natin sa antonym, sa synonym, may problema ka dyan kung mahina ang English vocabulary mo. No? Huwag ka ma-offend sa akin, anak ka. Doon sa mga magtitake ng Napolcom, no? Kung ikaw ay magagalit ha, tanggapin na natin ha. Ito naman talaga totoo eh. Yung mga criminology graduate, talagang may problema sa English eh. Kapag ka nga mag-usap nga ang dalawang criminology, nagkakaintindihan yan kahit wrong grammar eh. Di ba? Aminado naman tayo, mahina tayo sa ang mga crim, mahina sa sa reading comprehension. Kaya kapag ka umaasang papa, 'di ba? Bakit ka magte-take ng NAPOLCO kung magte-take ka naman ng criminology licensure exam? Okay? Kasi umaasa ka na kapag ka hindi ka makakapasa sa criminology licensure exam, meron ka pang isang option, yung NAPOLCOM. Ang problema mo kasi sa NAPOLCOM, yung mga subject dito, hindi mo naman sineryoso nung 4 years. Di ba? Yung mga English kasi feeling mo, hindi mo naman kailangan yan. O ngayon, ngayon ka magte-take ng NAPOLCOM, tsaka mo nakita. Pero, kaya kita binibigyan ng gatong exam, para habang may time pa, maghanap ka ng materials na iba. May problema pala ako sa antonyms. Makapaghanap nga ng materials sa puro antonyms. Marami dyan. Downloadable yan. Tignan mo. Okay? So, punta tayo sa single word analogy. Dito makakabawi-bawi ka.
Kindly inform me if you'll go to the next slide, okay? O, di ba mas madali-dali? Mas madali-dali sa'yo ang single word analogy. Shall I go to the next slide?
Wala. I-post nyo na lang yung video. Next. Dami mo reklamo, hindi ko na isi-send. Post mo na lang yung video. Bahala ka sa buhay mo. Next slide.
Tell me if you're done, ha? We will check it. And the last exam would be double word analogy. Okay, let's check. Oh, ilan ang score ninyo? So, kung wide reader ka, mataas ang magiging score mo kasi may mga binanggit tungkol sa mga tao, sa science. Okay. Hinga muna saglit. Ako ng scam, gunggong, isagot mo yan. Later on, I will discuss and I will explain what's the purpose of this type of exam. Why did I give this kind of exam? Why it is ang dali-dali nung ini-explain? Bakit dun sa exam parang iba? Ah, later on, you will understand the purpose. Okay? Sige, let's have a 10-minute break bago tayo magpunta sa double word analogy. Just 10 minutes, ha? Just 10 minutes. Just tell me if you're done, ha? After this exam, I will explain to you what is the purpose of giving you this exam.
Can I move on to the next slide? Sige, last 2 minutes. Last 2 minutes and I'll move to the next slide. Okay, next. Sumabay kasi kayo. Ilan lang yung numero eh. Maghintay, merong hindi makasunod eh.
Kylie chat, lilipat ako sa susunod na slide. Yung mga may ibang iniintindi, tapos pagka nakalipat na kami ng slide, magre-request ng pabalik, bahala kayo sa buhay nyo. Kylie chat ha, kung ready na ha. Okay na? Okay, next slide na ha. Okay, give me a chat if you're done. Okay, next slide.
Okay? Next. This is the last slide. Then we will check. Ha? Okay, done? We'll now check. Look at your scores.
So, ilan na nakuha mong score? O, kamusta? Anong score? Arcadio, very good. Okay, so yung iba bumaba pa. Okay, listen. What's the point? Okay? What's the point? Kanina ka pa sa sinungaling, utlom, gigil na gigil ka, pabayaan mo sila. Intindihin mo yung sarili mo. Pinakikialaman mo yung iba eh. Manong sarili mo intindihin mo? Kung magsinungaling ba sila, papasa ka ba? Okay, this is the point. I intentionally gave you a quite a difficult exam. Why? Bakit? Ah, kasi kung mapapansin mo sa discussion natin, feeling mo, ang dali lang pala. Ganun lang pala yun. Di ba? So, para ma-realize mo, hindi ka pa pwede magpa-petiks. You get that? Para hindi ka magpakakumpya-kumpiyansa. Yung feeling mo, alam ko na ang technique, ang dali lang pala, pattern, relationship, first corner. Putsang, dali-dali nung dinidiscuss, di ba? Nung nagbigay ng exam, nga. Bakit? Kasi kumpiyansa ka. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi yan nakasalalay purely sa lecturer. Kahit anong galing ng lecturer, kung ikaw ay magpapabaya, babaksak ka. Tama? So, kaya yan ang ibinigay kong exam sa'yo dahil diyan parating nadadali sa mga exam. Tama mo? Diyan laging nadadali. O ngayon, kung diyan ka laging nadadali, kakatingin mo ng kamukha ko, baka na bitch ka, babaksak ka, ha? Babaksak ka, kakatingin mo ng kamukha ko. Hayop ka. Manong pag-aralan mo na maigi, hindi mukha ko, tinitingin mo, gonggong. Na mukha. Ako nang ako pinagdidiskitahan mo. Makinig ka. Ha? Ilang araw na lang mag-e-exam ka na. Mas malapit yung NAPOLCOM exam kaysa sa CREAM. Huwag mong isipin na kahit saan dyan, basta pumasa sa isa dyan, wag ganun ang attitude mo. Lahat ng exam parating kailangan
pinaghahandaan. Ngayon, ang kadalasan na reason kung bakit bumabaksak, of course, lack of preparation. Kung mas marami kang time magbulakbol, mag-browse dyan sa phone mo, delikado ka. Pangalawa, yung feeling ng kumpiyansa. Uulitin ko, hindi nakasalalay sa lecturer yan. Kasi kahit hindi naman magaling ang lecturer, kung thirsty and eager ka to learn, you will find your own way. The review center would only serve as your guide. Okay? But nevertheless, all the efforts would come from you. At kung ikaw ay kumpiyansa, I'm telling you, uulitin mo yung same process. Uulitin mo yung same process. So this is a wake-up call for you. Hindi porke naintindihan mo yung discussion, papasa ka sa board, ay papasa ka sa NAPOLCOM exam, papasa ka sa penology, papasa ka sa fire exam. Tama? Ang gusto kong thinking mo, kulang pa ako. Kaya ko pinamukha sa'yo na mababa ka dyan para aralin mo, mag-download ka ng maraming antonyms, ng synonyms, single word, double word. Tumingin ka ng ibang materials, anong atake dyan. Downloadable lahat yan. Tumingin ka dun sa mga Facebook page din na may mga sharing ng materials dyan kung saan ka mahina. Tingnan mo habang may time ka pa. Are you getting me? Are you getting me? Okay. So, nevertheless, ano ang gusto ko impart sa'yo? Lahat sa logical reasoning may pattern. You just have to identify the pattern. Okay? You just have to identify the pattern. Uulit-ulitin ko sa'yo. Kapag nakita mo yan sa exam mo, maaalala mo, maririnig mo yung boses ko dyan sa utak mo. Pattern, 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 pattern. Baka na bitch ka, pattern. Lahat yan may pattern. Kung meron kang hindi alam na word, may technique. Nakita mo kanina sa antonyms, sa synonyms, hindi mo man ma-identify kung anong word yan, tingnan mo yung pagkakagamit ng sentence. Okay? Laging may clue na nanggagaling mula sa tanong. You get that? Okay? So, tatandaan mo, pattern, magkikita pa tayo mga anak pagdating sa crime mapping siguro. Hindi ko lang sure kung meron pa akong schedule para sa crime mapping, but the way I understood it, meron pa akong schedule for NAPOLCOM exam. I hope you learn. Doon sa mga first time lang ako narinig mag-lecture ngayon, huwag kayong ma-offend sa akin. Ganito lang ang style ko sa pagtuturo. Sinisigurado ko lang na matututo ka. Kaya anak ang tawag ko sa iyo kasi tatay mo ako na magagalit kapag hindi ka nagpupursige. Okay? So with that, thank you very much. I'll see you again in my next schedule.